Hello po, nandito po tayo sa ating taniman ng okra at ibabahagi po natin sa inyo yung mga kaalaman na dapat nyong malaman sa pagtatanim ng okra. Mag-stay po kayo sa ating channel at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo para updated po kayo sa ating mga ginagawa at ibinabahaging kaalaman para maging mas magaling kayo na farmer. So come on, mag-subscribe na po kayo at i-share yung ating video kung sa pag-aakala nyo ay pwede ito o karapat dapat itong malaman din ng iba. Kung hindi po kayo nakontento sa hulihan ng video, mag-unsubscribe po kayo kung yun ang inyong inaakala. Pero kung ako sa inyo, wala po kayong makakukuhang informasyon na ganito sa ibang mga channel dahil ito yung tinatawag nating channel ng magaling. Atin pong itutuloy yung mga kaalaman na ibabahagi sa inyo tungkol sa pagtatanim ng okra. So ito pong okra natin ay magdadalawang linggo na. So kung mapapansin nyo, nag-spray na po dali dito ng one side. Marami pong nanonood sa ating tanim na okra, kaya nagpasya ako na i-update ito kaagad para sa kaalaman ng ating mga interesadong nanonood sa ating tanim na okra. Ito po ay ating patutubigan mamaya na naabonohan na rin ito ng isang beses. So makikita nyo yung mga kayang patayin ng one side kasi isang linggo ko na itong inisprehan. Pagkatapos ng isang linggo, ito na po yung nangyari sa mga damo. Tinatawag itong mga saggaysi. Yan, ang mga naiwan na lang po yung mga hindi kayang patayin ng one side. Pero lahat ng kayang patayin ng one side, kagaya nito mga to, na namamatay na po sila. Yan, paralisado na po yung mga danumong yan. So pati yung mga mais na tumubo, namatay na rin po sila sa spray ng one side. So yan yung epekto ng one side. Lahat po ng may node, papatayin po ng one side. Tingnan yung mga damong yan. So maiiwan na lang yung mga broadleaves na hindi talaga papatayin ng one side. Makita niyo po ito. Yan, yan yung kumpol ng mais na talagang inisprayan ko ng one side. Namamatay na rin po sila. Yan. So makapal po yung ating ngayon, yung ating okra. Nung nakaraang taon, ganito din pong mga buwan, nagtanim ako ng ganito. May yata or pag ito nakarangkada, hindi ko lang sigurado kung 45 days ito bago pitasan. Hindi ko pa kasi hindi ko pa kinompute yung araw kung ilang days bago ito pwedeng pitasan. Pero pag itong ganito, isprayan natin yan ng power grower at saka ang bilis na pong lumaki niyan. Kasama niyang lalaki yung itong pero ito i-sprayan natin ito ng glyphosate. Magiging maingat tayo. Pero itong okra kasi hindi rin siya na basta namamatay sa tama ng glyphosate. Talagang lang siya, matatamaan siya, pero hindi siya basta-basta namamatay. Yun ang akin napansin dito sa okra. Hindi siya masyadong sensitive, pero natatamaan nga siya, pero hindi siya basta-basta namamatay. Pero ang gagawin natin, dito natin ipapatama yung nozzle ng sprayer. Pababayaan lang natin yung mga damo dito, halimbawa sa gitna niyan, sa line na to, kasi nung nakarang linggo, 1 week nang nakalipas, inisprayan natin ito ng one side. Kung makita nyo, walang mga damong may node, puro broadleaves yung mga naiwan. So dito natin patatamaan yan ng yung nozzle, itatapat natin dito yung glyphosate. Hindi natin patatamaan ito. Pero kapag itong okra ay hanggang tuhod na, ganyan, yung ganyan. Basta medyo malaki na yung kahoy nito, yung sanga nito, medyo matigas na, pwede na pong idaan sa silong nito yung glyphosate na hindi talaga mamamatay yung okra. Kasi yung dahon nito ay tataas na, siyempre ganito yung taas na. Ang taas naman ng nozzle, ganyan lang kataas, para yung circumference ng sprayer, ganyan lang yung tatamaan, ganyan.
ganyan kaluwang yung tatamaan niya. So ipinapakita ko po sa inyo, ina-illustrate ko po sa inyo kung anong mangyayari at paano gagawin yung pag-i-spray ng glyphosate kung sakaling ang inyong tatamnan ng okra ay ganito kadamo kagaya ko. Ito yung mga lupa kasi na napakagandang tamnan. Ang fertile po ng lupa na ito. In fact, itong lupang ito may mga camaro, may mga yung bulate, yung earthworm, marami po dito. Kasi ito nung una nag-alaga ako ng vermicast or vermiworms pala. Vermicast yung tayo niya. Nakawala yung mga inalagaan ko. Yung mga iba pumunta po dito. Kaya ang ginawa ko, nag-spray ako ng probiotic, yung CMAS na mabili po yun, naubos ka agad kasi pampaganda po ng lupa. Kung hindi kayo gumagamit ng yung organic, pwede po yung CMAS, kasi yung CMAS kapag ito nalulubog sa tubig at basa yung lupa, napakadali pong itong matunaw o ma-decompose kung ito'y na-sprayan ng CMAS. Kasi yung CMAS naglalaman ng napakaraming lactobacillus na bumubulok ng mga pwedeng mabulok, na pwedeng maging organic na matter dito sa ating lupa. Besides, tinutulungan niya yung ating mga halaman para yung mga ugat nito mag-reserve sila ng mga effective microorganism na siyang makakatulong sa paglaki, paglago, pamumunga ng ating mga tanim. So itong okra, inobserbahan ko, mababa ang presyo ng okra ngayon, 10, 10-15 yata. Pero okay lang yung ganon, kasi itong linya na to, na approximately mahigit nito 100 meters yung isang linya ng ating okra. At 15 na linya po ito. So expected ko na itong 15 na line na mahigit 100 meters yung haba, pinakamababa niyan yung isang linya, isang isang plastic ang makukuha diyan. So inaasahan ko na sa 15 na line na yan, 15 na plastic din, or tinatawag natin 150 kilos yung average na makukuha, mapipitas po dyan. So tignan nyo po yung mga sagaysi na na-sprayhan ng one side. Patay po yung mga yan, no? Pwede pong ulitin yan, pero ngayon patutubigan natin para mabilis lumaki yung ating okra. Ang ginawa ko dito noon, side race lang, o parang yung ang ginamit natin urea. Yung ordinaryong urea, naubusan tayo ng Viking ship. Kaya yung harvester na urea yung ginamit natin. Pero ang susunod dito, urea na may kasamang winner para maganda yung kanyang bulas, malalaki, at sunod-sunod yung kanyang bunga kapag winner yung ating gagamitin. So yun po yung update sa ating okra. Tutok po kayo sa ating channel. Lagi po kayong bumalik, mag-subscribe po kayo para hindi po kayo maligaw sa mga pinagkukunan ng mga tama at impormasyon na magpapagaling po sa inyo. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay, panonood at pagbabalik sa ating channel. So inuulit ko po, mag-join po kayo sa ating channel para mapasama po kayo sa Google Meet, na doon magdi-discuss po ako ng topic. Pagkatapos question and answer, sasagutin po natin kagad yung mga tanong na inyong itatanong, para sa ganon magkaroon ng solusyon ng inyong mga problema. God bless po. Thank you, Sir David Danyo Jr. for sharing your blessings to us. More power and more blessings po. Please like, Share. Subscribe to this YouTube channel. bye. Bye.